Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, bilang tugon sa mga illegal offshore gaming operators, bumuo ang ating pamahalaan ng isang task force sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o yung DILG. Di ba parang too late the hero tayo? Anong say mo? 2 araw bago ang SONA, pinulong ng DILG Secretary Benher Abalos sa magkakahiwalay na okasyon ang mga kinatawan ng law enforcement agencies. Siyempre sa pangunguna ng PNP at opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Tagalog, Ilocos Region at Cagayan Valley. Sa mga lugar na ito, talamak ang mga pasilidad ng Philippine Offshore Gaming Operation o kilalang POGO. Matagal na ring laman ng balita ang mga POGO dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa mga iligal na gawain katulad ng online scam, human trafficking, torture, at pati raw paninigtik sa gobyerno at mga pagpatay. Malayo ito sa sinabi noon ni Pangulong Duterte na siyang nag-endorso ng pagpapasok sa mga negosyanteng ito sa ating bansa na malinis ang POGO. Tila mga kabuting nagsulputan ang mga POGO sa ating bansa, kaya't nakapagtatakang may mga opisyal ng lokal na pamahalaan na parang gulat na gulat sa pagkakatuklas na may POGO sa nasasakupan nilang lugar. Sa Pampanga nga, case in point, may natuklasang pang-exclusive resort kung saan umano'y nakatira ang mga incorporators at big bosses ng mga POGO. Hindi pa alam ng mga LGU officials na ito ang pagkuha ng business permit ng mga POGO facilities kung kumuha man sila. Hindi ba nila nadadaanan ang mga naglalakihang gusali sa gitna ng malawak na palayan? Hindi ba nila nakadaupalad ang mga negosyanteng nagpapasok ng pera sa kanilang kaban kung nagbabayad nga sila ng tamang buwis? Malinaw din sa Batas Kapanalig, may kapangyarihan ng mga LGU na inspeksyonin ang mga negosyante sa kanilang nasasakupan. Kung mapapatunayang may paglabag sa batas sa mga ito, kapangyarihan din ng LGU na suspindihin ang operasyon ng mga negosyanteng ito at bawiin ang permits na ibinigay sa kanila. Kung hindi pa nagsasagawa ng raid ang ating otoridad sa mga pasilidad na ito, kasunod na rin ng mga isinasagawang pandinig sa Senado, hindi malalaman ng publiko ang mga kahindik-hindik na nagaganap sa mga POGO. Makita rin sana natin sa isyu ng POGO ang kapalpakan ng ating mga LGU na ihinto ang mga illegal na gawain ng mga POGO. Ang mga krimen ay right under their noses, ika nga sa Ingles. Kaya hindi maiwasang magtanong ang ilan sa atin, kapanalig, kung nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ba ang mga nasa LGU? Kung hindi kasi, paanong nakakalusot sa kanila ang mga nangyayari sa mga POGO? Lalo na ang pagbibiktima at pagmamaltrato sa mga nagtatrabaho sa loob ng kanilang mga opisina. Kapanalig sa lente ng panlipunang turo ng Santa Iglesia, ang mga lokal na pamahalaan o LGU ang pangunahing nagsasabuhay ng prinsipyong tinatawag na subsidiarity. Opo, tumutukoy ang subsidiarity sa pagkilala sa kakayahan at kakayanan ng maliliit na institusyon o mga institusyong mas malapit sa mga tao tulad nga ng LGU at ng barangay. Tulong at hindi kontrol ang kailangan bigay sa kanila ng malalaking institusyon gaya ng pambansang pamahalaan. Sa isyu ng POGO, taliwas sa prinsipyo ng subsidiarity ang tila paghuhugas kamay ng mga LGU. Mga kapanalig, kahit pa banned na ang mga POGO ayon na kay PBBM sa kanyang SONA, dapat ding panagutin ang mga LGU na nagsilbing instrumento sa pagpapatuloy ng operasyon ng mga ito. Kung ginawa nila ang kanilang trabahong alamin kung may nilalabag na batas ang mga negosyante sa kanilang lugar,
hindi tayo hahantong sa kalagayang ito. Idaan din sila sa proseso ng pagtatapat ng kanilang mga kasalanan, gaya ng ipinahihiwatig sa Santiago 5:16. At muli, sa darating na halalan, maging mapanuri tayo sa mga namumuno sa ating mga local government units. No? Good governance, accountability, transparency. Yan po ang susi sa tapat at epektibong pamumuno, lalo-lalo na sa ating mga LGU. Kaya mga kapanalig, eternal vigilance is the price of democracy. Magbantay tayo, magsumbong. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.